Alam natin, ang bahay dalaginan ay banal. Yung nagsugal nga lang doon ng at sa labas pa yun, hindi pa sa loob ng templo, nagalit na si Jesus, binalibag niya lahat. Lalo, gagawin mo pa kayo sa loob ng iglesia, gagawin mong palaruan. Nirebuke lang, akala nila na may personal lang tao. Akala nila at nagagalit lang ako, parang galit ng laman. Ibang galit ng espiritu sa galit ng laman. Palagayin nyo yung si Jesus ba nagalit doon? Anong tingin ng mga pariseo sa kanya? Nagagalit si Jesus sa laman. Kasi laman ang nakikita nila. Pero yung espiritu nandoon kay Jesus, hindi nila makita. Nagagalit ang Diyos na espiritu doon sa ganung kalagayan na ginagawang sugalan yung labas ng templo. Paano pa kaya? Paano pa kaya kung gagawin yung ang loob ay palaruan? Ang daming gumagawa ng ganyan. Yung bahay dalanginan nagiging bahay palaruan. Na-rebuke lang para sa pag-ibig, na pagsasaway lang, para lang, ganun, salamat brother salamat sa pag-rebuke. Accept ko yan. Mahirap ba sabihin yun? Ang pananampalataya accepted lang. Ang pananampalataya ay hindi yan pakipag-away. Bagkus ang tawag doon, ang nakipag-away doon sa dahil sa kawalang pananampalataya. Kaya pag na-rebuke, nasaktan ka ng ego mo, imbis pa paniwalaan yun at tanggapin yun, aawayin mo yun dahil kagaya ng mga pariseo. Tinamaan nilang, sabi ng propeta, kaya nila pinako si Jesus sa krus, hindi dahil sa hindi nila nalalaman na Misaya yun. Nahayag na rin nila na yun ang hinahantay nila. Pero tinamaan sila ng salita ng Diyos sa kanilang kapanuhunan. Kaya nagtangka silang ipapako si Jesus dahil na personal lang kanilang mga gawa. Ganon din nangyari ngayon, napipersonal sila sa salita ng Diyos, pero hindi yung papipersonal sa kanila, laging binibintang sa akin. Ang salita ng Diyos hindi papipersonal, talagang kailangan ng Diyos mag-rebuke. No? At ako na lang unang laging nasasabi sa inyo, patawarin nyo kung kayo nasaktan man at hindi hangad na manggagawa, lalo na ang Diyos ay kayo saktan. Personal at minsan nadadala pa sa mga bagay na open rebuke. No? At ang hangad lang ng Panginoon itama ang bagay na yun. No? At kung hindi tayo maniniwala ang Diyos ang nangungusap bawat espiritu, bakit pa tayo pupunta sa simbahan na magsamba sa Diyos? Tapos ang espiritu tinatawag natin, naniwala tayo sa espiritu yon. Pero hindi naman natin pinapaniwalaan ng Diyos siya rin nagsasaway, siya rin sumasawata. Kaya nga sabi ng Biblia tsaka ng propeta, ang Diyos na iyong pinaglilingkuran, siya rin Diyos na iyong tinatakwil. No? Kasi may mga ganun na kung saan hallelujah, hallelujah sa church, pero pag nasaway na sa kanilang mga bagay na mali, aawayin ang Diyos. Pagtanggi sa salita, pakipag-away sa Diyos. Hindi nila alam yung kanilang sinasamba doon, pag nangusap na yun at kinorek sila para sa ikakabuti rin nila, nare-reject din nila. Kasi ang alam nila sa pagsamba, sambahin lang. Hallelujah Lord Jesus Christ, hallelujah, purihin ka Ama, ganun lang. Yun ang pagsamba. Ang pagsamba sa Diyos sa pagsunod sa kanyang kalooban. Mateo 7:21. Hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay papasok ka ng kundi gumaganap ng kanyang kalooban. Kahit taimtim ka na lang magpuri, hindi ka na mangisay, hindi ka na mag-speak in tongue, sapat na yun. Kung ikay mananamba sa espiritu katotohanan ng araw-araw ng iyong buhay, sapat na yun. May kinaan ako, Bargeo, hindi yan, walang problema yan. Basta ikaw nagpapatuloy bumabangon, ilang beses ako madapa, ilang beses ako bumabangon. Hindi man ikaw makapagbago sa sarili mo ang Diyos Ang hiniling na ng Panginoon, manatili ka sa kanyang salita. Magugulat ka lang isang araw dahil ikaw nagpapatuloy. Yung mga dati mong gana sa mga pita ng laman, nawawala unti-unti. Why? Kasi mayroon pumapalit. Namamatay yung laman habang tumatagal, lumalaki ang espiritu. Punta ka sa sanlibutan, huwag ka Ika'y bumalik na sa